Sa iba pang mga balita, sinabi naman ni Defense Secretary Delfin Lorenzana na pasok si dating Pangulong Ferdinand Marcos sa mga kwalifikasyon para mailibing sa libingan ng mga bayan. Narito ang ulat ni Eunice Samonte. Tapos si President and soldier. Alin dyan sa dalawa, umili kayo? Matapos i-anunsyo ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang plano na ilipat si dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani, agad namang ipinag-utos si National Defense Secretary Delfin Lorenzana ang pakikipag-ugnayan ng Armed Forces of the Philippines sa pamilya ng mga Marcos. Ayon kay Secretary Lorenzana, base sa batas ng libingan ng mga bayani, pasok si dating Pangulong Marcos sa 3 kwalifikasyon, bilang presidente, World War II veteran at bilang isang military personnel na nasugatan sa giyera. Umani naman ito na iba't ibang reaksyon mula sa ating mga kababayan. Siyempre, pabuti talaga mailibing sa Marcos sa libingan ng mga bayani kasi ang tagal na yun. Kasi dati yung sundalo, ma'am, hindi lang presidente siya. Ano lang yan, umuupos yan, yung mga kalaban lang naman sa politika Pero actually, kung sa ordinaryo na tao, ano ba naman yan? Kalimutan na lahat yung mga sa politics. Ayon kay Colonel Benjamin Hao, tagapagsalita ng Philippine Army, nitong Biyernes ay mayroon na ring pumuntang mga representatives mula sa pamilya ng Marcos sa libingan ng mga bayani. Dagdag pa ni Colonel Hao, tumatanggap lamang ang Philippine Army ng internment order mula sa kanilang Commander-in-Chief kaugnay ng kung sino at kailan ang libing ng isang mahalagang tao na namatay. Ang pinakamalaking honor na binibigay namin ay sa mga presidente. Normally, we organize a brigade size. When you say a brigade size, ang sasalubong sa kanya, mga 700 people ang magbibigay ng honors, arrival honors. Sa ngayon, nag-aantay na lang ng official directive ang Philippine Army na nakahanda anumang oras. Para sa PTV News, Eunice Samonte. Ako po si Cathy San Gabriel. Subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang po ang subscribe button.